Kailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Ang problema kasi yung timing din ng pagbaba natin eh. We want to teach them a lesson pero 74.4 billion pesos tatanggalin natin, isi-zero natin. Pero hindi ba natin alam na pinasa natin dito sa chamber natin yung panukala na pababain ang premium rates? On health, advocacy ko po ang health. Dapat po ang pondo ng PhilHealth ay para sa health. Kaya nga po, PhilHealth. Lessons learned, dapat tayo sa pandemya. We should invest more in health. Katumbas po yan ang buhay ng bawat Pilipino. Binibigay. Pinipili lang yung mga bata. Wala, senior, wala. Wala. Wala na lang ni isa na pinagpalak lang dito. Wala. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito naman si Rio Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. O yan ha. Oo, marami na ho nagkokomento. Marami na ho nagsasabi, bakit laging si BP? Bakit laging si BP Sara? Bakit hindi nyo imbestigahan ang confidential fund ng kung sino nakaupo ngayon? Ayon yan dito sa isang balita ng ano bang TV ito? BP Duterte hinamon ng Kamara na suriin din ang confidential funds ng opisina ni Pangulong. Bakit nga? 'Di ba? Bakit lagi nga kay BP Sara? Kasi yun naman talaga ang pinaka-main target nila. Nawasakin at sirain di umano ang pangalan ng Duterte para mamayani na kung ano yung mga balak-balakin nila sa 2028. Ayan ho ang sabi-sabi ng ating kababayan na laging nagkokomento dito sa ating mga nilalabas na video. Yun po ba? Ay naku, grabe ano. Kaya wag na natin patagalin kung ano yung mapapanood nyo bigyan nyo ng reaksyon ha. Bago natin simulan, san like, san share, gusto po tayo dyan. Kaya i-like nyo yung video mga kasama. Ito na, pasok! Kung nais nilang magpasa ng batas Alin po ba yung sinasabi? Ang haba naman nun. Ipasok natin. Masyadong nawawala eh. Pasok. Ito, ganyan. Hinamo ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng House of Representatives na imbestigahan din ang paggamit ng confidential funds ng Office of the President. Ito ay matapos makita ng state auditors na may pinakamalaking halagang nagamit para sa confidential at intelligence funds ang tanggapan ng Pangulo noong 2023. Sinabi ni VP Duterte, hindi lang ang kanyang tanggapan ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga miyembro ng Kamara kung nais nilang magpasa ng batas patungkol sa paggamit ng mga confidential fund. If you are in aid of legislation and want to legislate about confidential funds, you do not target one office and terrorize and torment the employees of that office. What you do is you do a sampling, a random sampling of the offices who have confidential funds. Narinig nyo. Diba ang pahayag ni BP? Bakit naman kasi lagi na natin sinasabi, siya po talaga ang pinaka-main target dito. Alam niyo naman ang sitwasyon, di ba? Kahit sa ang survey, papasukin itong mga nagsusurvey, ang bukang bibig nila, Duterte. Kahit magbayad-bayad na sila ng mga trolls o iba't ibang mga kung ano-ano pakalat nila, ang sinisigaw pa rin, ang namamayani, pangalan Duterte. Kahit sirain ang pangalan ni BP Sara, ang mangingibabaw pa rin, Duterte. Kaya nga, gumagawa sila ng paraan na talagang ma-impeach. Yan po ang maling-maling ginagawa nyo, sabi dito ni Roderick. Eto pa, ang sabi rito, akap. Ano pa ba ang mga akap-akap na yan? Hinahanap nga eh. Bakit walang mapakitang nagsisigawan yung mga tao ng Maynila eh. Pinapangakuan sila, pero wala naman daw natutupad.
Oo, eto ha, tignan nyo ha kung ano yung reaksyon ng mga matatanda rito. Sigurado. Anong distrito to? Distrito to ng distrito sa Isata ito. Oo, ito yung makakalaban nung isang nagsasalita yan dyan eh. Oo, pabiblia-biblia pa. Pero ang ugali, di umano, nako po. Di ba? Ang pangit, ang bantot. O ito hanapin natin kung nasaan yung akap ayuda. Mga akap, mga AIX, sino po ba nakakatanggap dito? Pakitaas po ang kamay. Naku, wala. Doon po sa taas, meron po ba? Yan, walang tupad daw mga Doon po, Senyor, walang tupad na binibigay. Nako. Pinipili lang yung mga bata. dito, nakakatanggap. Wala, senyor, wala. Wala. Wala na lang ni isa na pinagpalang alam dito. wala. Hindi natupad ang pangarap. Puro, Nga. Puro nga pala. Distrito sa East. Nako po. Kita nyo yung mga matatanda galit. Nangangako pero wala raw Ano ba naman nangyari? Tuloy. Wala natatanggap. Wala pong natatanggap, nanay? Wala. Wala pinipili. Pinipili lang. Wala dapat mga senyor ang bigyan. ano po? Chairman lang ang mamimili? Oo. Ano video? Ayan. Ganun ba yan? Kung sabihin po, may tinitignan sa tinititigan. Ang Joey po, makakatiyak po kayo sa inyong anak na si Joey yun. Kaya yung sinasabi ko. Yan Ito po yung makakatunggali kung sino yun mahilig magbasa ng libro. Diyan. Ginagamit pa yung libro para sa kanyang preach. Pero kabuntutan, kabahuan na nangyayari. Mas maganda pa, pag-usapan natin dito yung ang tawag dito, yung security ni BP Sara. Ang sabi dito, BP Sara sumulat na sa AFP na hindi tanggapin ang binibigay na bagong security details. Kung ako naman talaga, hindi naman tatanggapin yan. Alam mo bakit? Baka yan pa maging banta ng aking, di ba? Kasi alam niyo yung nangyari kay BP noong nakaraan, di ba? Kung hindi pumutok yung usapin na yon, di ba? Baka mamaya, wala na tayong BP. Kaya mas maganda, kahit na kumuha na lang siya ng private security, mas okay pa. At saka ito, meron tawag doon, nagpepresenta. Kusang loob. Yung mga taga Mindanao. Kahit walang bayad yan, nagpepresenta sila. Kahit ilang parang, magsabi lang, darating sila. Ito kayo na bahala humusga kung ano yung sasabihin dito. Pasok mo. Kuya, ano ba yung usapin dyan? Ayan. Tuloy. Para sa unang bugso ng ating balitaan, sinulatan na ni Vice President Sara Duterte ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Brawner Jr. na hindi natatanggapin ng pangalawang Pangulo ang security details na ibibigay sa kanya. Kasabay nito ay naghahanap na si VP Sara ng security provider dahil wala na aniya siyang tiwala sa AFP. Tama. Ito ang balita ni Almar Forzuelo. Sumulat na si Vice President Sara Duterte kay Armed Forces of the Philippines or AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. kaugnay sa kanyang hiling na hindi na niya tatanggapin ang mga security details na ibibigay sa kanya. Itong inihayag ng pangalawang Pangulo sa isang pulong balitaan matapos na tanungin patungkol sa kanyang seguridad. Paliwanag ni VP Sara, kung sakali man napapalitan ng kanyang kasalukuyang security details, maghahanap na lang umano siya ng security sa labas ng AFP. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Meron lang ako mga nilatag doon na mga requests. Pinakauna doon is hindi na kami tatanggap, hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Sa ngayon anya ay naghahanap na sila ng security provider habang wala pang update kung ipo-pull out ba o papalitan ang kanyang security. Yes, wala pang update doon sa pull-out and replacement. Nag-aantay kami sa Armed Forces of the Philippines kung kailan nila gagawin yon. We are exploring
private security services. Samantala muli namang binigyang diin ni VP Sara na hindi siya ligtas sa kamay ng AFP dahil sa pagiging bias ng kasalukuyang administrasyon at inihalimbawa nito ang Department of Justice o DOJ na walang ginawang hakbang upang imbestigahan ang banta sa kanyang buhay na dapat ginagawa ng administrasyon. I do not feel secure. As I said, that there's always been bias because when we see, say for example, DOJ, iniimbestigahan nila yung press con, pero hindi nila iniimbestigahan kung bakit kami umabot doon sa press con na yun. Tama. Iniimbestigahan nila ang threat ko, no? Pero they've not ever investigated threats against me, which are all documented, but we do not give them the information because we don't trust them at all. Sinagot din ng Vice Presidente ang paratang sa kanya na imaginary o haka-haka lang umano ang banta sa buhay niya. We have documents, sir. We have screen caps, we have photos, we have police blotters, we have everything on file. But I never talked about it before because I felt na it was part of my job as Vice President. You get that? Aba? So, and it does not affect my work. So all the more that it was inconsequential for me at the time. Mayroon namang hamon si VP Sara sa mga nagsasabing imaginary lang ang banta sa kanyang buhay. But right now, seeing that they are picking out words that I said and making a case out of it and saying that these are threats. So I think they should start with, where is this coming from? That is the question that they should ask themselves. Sa huli, hindi naman daw nagsisisi ang pangalawang Pangulo sa kanyang mga sinabi patungkol kay Bongbong Marcos Jr., Liza Marcos at Martin Romualdez. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Kaugnay nito nauna nang sinabi ng AFP na kanilang gagampanan ng kanilang tungkulin na poprotektahan daw nila ang pangalawang Pangulo ng bansa. Para sa Diyos sa Pilipinas. Nako po. Woo! Ang tatay nga ni VP Sara, ang tumulong, madagdaga ng sahod ninyo. Tapos ganyan pa daw. Di mo, sabi ni Roderick, mahilig talaga ito mag-comment si Roderick. Oo. Sa bagay, ha? Tama lang yung ginawa ni VP Sara. Tsaka maraming gusto pumutekta kay VP Sara. Diba? Mas marami. Oo. Mas maganda nga sa yung mga taga Mindanao ang mga security ni VP Sara eh. Diba? Sigurado, protektado si VP Sara, mga taga Davao. Ang nangyari kasi, hindi nila pinapaporma si VP Sara. Bakit? Siyempre takot na takot sila. Diba? Eto naman, dito naman tayo sa usaping pondo, PhilHealth. Ano nangyari sa PhilHealth? Yung pondo, zero subsidy. Bakit? Siguro may sariling interest ata yung isang isang tao dito eh. Hindi ko lang alam kung tatakbo pa to o tapos na yung termino nito. Last na ba? Kumbaga. Hindi naman pwedeng tumakbo ito ng pagka-pangulo. Talo na nga daw doon, sabi. Kung vice naman, wala rin kakaunin. Diba? Ewan ko, anong kwento dito? Alamin natin kung bakit minsan nagtataas ng boses. Pero hindi papayagan niya ni Senator Bongo. Kaya mamaya magsasalita si Senator Bongo dito. Senator Bongo, hindi niya pipirmahan yung pag-uusap dyan sa Baykam na yan. Ito, Senator Pimentel, bakit mo ba ginisa yan? Dapat lang, dapat lang naman atang gisahin eh. Dahil hindi mabuti natanggalin yung pondo ng PhilHealth, di ba? Bakit hindi mo bibigyan ng budget? Para saan? Paghahati-hatian daw. Naku, wag ganyan, Roderick. Mahilig ka talaga magkwento ng mag-comment ng hindi maganda. Yung pondo na yan, kailangan ng mga mamamayang Pilipino yan. Diba? Mas marami nangangailangan yan. Pasok na natin, Senador Bongo. Senador
Pimentel, pasok. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Ang problema kasi yung timing din ng pagbaba natin eh. We want to teach them a lesson pero 74.4 billion pesos tatanggalin natin, isi-zero natin. Pero hindi ba natin alam na pinasa natin dito sa chamber natin yung panukala na pababain ang premium rates? Yes, Mr. President. Pero yun lang, I'm just looking up, I'm just pointing out the fiscal space that Congress has freed up under programmed appropriations. Yun po, that's what I'm pointing out. And bago malimutan, we also freed up 74 billion pesos, 74.4 billion pesos sa PhilHealth subsidy. Tama po yun, which is under programmed appropriations. Tama po? Yes, Mr. President. Why did we have to do that, Mr. President? Sa dami na ng... hindi pa tayo makakame up ng total amount of the fiscal space which we have freed up sa programmed appropriations because hindi natin alam yung how much of the 373 billion of new items under unprogrammed appropriations came from program. Hindi pa natin alam eh. But we will add to that the MPBF, we add to that the PGF na mga freed amounts plus the 74 of the PhilHealth. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? I know, Mr. President. That's also the question of many. And I've thought about this long and hard. And there's no denying. Ang hirap magsalita. Masakit sa loob. Bagay, kailangan yan eh. Mahaba-habang hintayan pa daw di umano, sabi ni Roderick. Tuloy! That PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially the administration thought of it as a way also to augment certain short fundings that we had, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Yun nga yung sinasabi ko, pag meron kang, syempre, di ba, sinasabi natin, yung programa ng gobyerno na kailangan ng funding, akap? Wala na nga yan sa di ba? Nagulat na yung mga tao, bakit pumasok na naman pondo na yan Di ba? Kasama ba yan sa pinag-usapan? Di ba, tumutol nga dyan si Miss Amy. Sa bagay, nasa iyo naman ang desisyon ate. Kaya wala na magagawa. Sige na lang. Ganun lang kadali. Sige na lang. Pirma. Pasado. Tuloy. Sabi ni Robin. Yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayo rin ang kanyang sarili. Yun din ang sinasabi natin, it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. Gaya nga ng sinabi ni Senator Cynthia, ang problema din sa PhilHealth, hindi na natin alam kung ano ba talaga yung mga benepisyo natin. Wala tayong card na nagsasabi hanggang dito o ganyan ang maibibigay sa'yo, ang tagal-tagal ng approval minsan. Ang tanong, pag humarap sa Kamara o sa Senado, yung mga opisyalis ng PhilHealth, ginigisan nyo ba ng husto? Bakit hindi nyo ilabas yung pondo? Bakit hindi nyo tanggalin talaga lahat ng Mas maganda pa nga kumuha ng premium sa sarili mong life insurance kaysa magbayad ka sa PhilHealth, wala nakikinabang. Yung mga boss lang ang nakikinabang. 'Di ba? Ano ba ang PhilHealth? Parang parang life insurance, premium. Pero pag nangailangan ka, yung kailangan mo, halimbawa, nag-bill ka ng 100,000, hindi ka makakuha ng kalahati. Baka 3,000 lang ibigay sa'yo. Ganyan ho ang nangyayari dyan. Diba? Pero pag naningil sila sa pilitan, hindi ka pwedeng hindi magbayad habang ikaw ay
empleyado ng isang kumpanya. Talagang obligado ka magbayad ng PhilHealth kasi ito ay mandatory. O, sino ba nag-ano niya? Nagpanukala niyan, di ba? Palpak naman pala eh. O, mas maganda, i-recommendan nyo na lang sa taong bayan o yung mga nagtatrabaho na kumuha na sila sa private kaysa magbayad sila, wala naman silang pakinabang. O, pero ito, kung aayusin nyo yung sistema nyo diyan, at saka yung pondo, bakit kasi kailangan, nasa pondo, binigyan ng pondo ng gobyerno. Hindi nyo nilatag. Diba? Siniro nyo. Imbis na mga katulong pa yun. Oh, 'di ba sa taong bayan, kahit papaano bigyan sila ng kakarampot na yung nangangailangan ng mga tawag dito, hospital bill, medicine. Oo, kahit kakarampot, makakatulong pa rin 'yun. Eh ngayon, ano may tutulong? Sa tingin niyo makakatulong pa? Zero subsidy, zero budget. Ano ngayon mangyayari? Oh, sa tingin niyo magbabayad pa yung mga taong bayan ng PhilHealth nila? Magbabayad yan kasi requirement, kailangan, mandatory, pero hindi nila mapapakinabangan ng gusto yan. Ganun lang kasimple. Wag na lang natin pag-usapan yan. Kasi ang nangyayari dyan, ibang klase. Mas maganda pa pag-usapan natin tong si Senador Bongo. Gusto kasi ipakita sa inyo kung paano pinagtanggol ni Senador Pimentel. Sige, tuloy natin ng konti. Paano pinagtatanggol ni Senador Pimentel yung PhilHealth budget na yan? Tuloy. Hindi alam ng ating mga kababayan kung paano sila makapag-comply dun sa mga requirements. So ito yung mga nagiging issue. Hindi sila kulang sa pera. At alam ko yung iba talagang pinagdidiinan nito. Pero 600 billion ang meron sila. Samantalang ang dami natin din pangangailangan. Yung 600 billion na yun, kasi sinisilip nyo lang yun, di umano. Alam nyo bakit? Merong interest ang bawat isa, kung sino man ang namumuno at yung mga nasa likod niyan. Kasi isipin nyo yung almost 90 billion, ay parang 30 billion na lang ata hindi nakuha eh. Almost 60 billion, nakuha na. So ito pag-i-interesan pa, nakita nyo mayroong savings. Ngayon, anong gagawin nyo? Gigipitin na naman. Hindi bibigyan ng budget ang PhilHealth. Ngayon gagapangin na naman yung 600 billion savings, di umano. Para makurakot na naman, di umano. Ganun lang kasimple. Di ba? Kaya may mga mata dyan na nakasilip sa pondo ng PhilHealth. Ito lang ang mali. Di ba? Meron ng palang pondo. Kung halimbawa yung isang tao na kailangan ng kanilang hospital bill, kailangan ibigay nila yung nararapat sa tao. Yun ang tutukan nyo. Gumawa kayo ng batas na ganun. Kailangan, kung halimbawa ang bill ng tao ay 100,000, at least man lang 50% ibigay. Ganun lang kasimple. Tutukan nyo. Hindi yung ganyan. Panggigipit di umano. Ang nangyayari doon, sabi ni Melissa. Salamat, Melissa. Otoy. Pagdating sa edukasyon, pagdating sa infrastruktura, alam mo, maganda talagang magbigay ng social protection, wealth transfer. Importante yan. Pero kailangan din natin ng wealth-generating initiatives kasi hindi natin mapopondohan ang mga ibang bagay na magbibigay ng suporta sa ating mga kababayan kung ang gobyerno ay walang programa na magpapalago ng ating ekonomiya. Saan? Papalago na ekonomiya? Ubus na nga ate! Baka naman papalago. Yun ang ibig sabihin. Naku ate, wag nyo na kaming pagluloko-lokohin. Ibang klase ho ang nangyayari. Akala ko kaisa ka, sabi ni Marilyn. Akala namin kaisa ka. Akala namin ikaw yung susuporta sa taong bakit ganito nangyayari? Mga kasama, hindi kasi may sabi daw na wag na natin pag-usapan yan, sabi-sabi na yan. Dito na tayo mag-focus kung paano pinagtanggol ni Senador Bongo, yung pag-uusap dyan. Ito na, Senador, pasok mo. Advocated in the BICAM report, I just want to manifest my strong reservation on some of the provisions of the bicameral conference committee report which I personally find unacceptable.
I did not also sign the BICAM report because details of the reconciled budget were not available earlier. This is also in line in support of the manifestation of Senator De La Rosa during the opening of the BICAM to give the members time to review prior to signing. Bakit po ako pipirma sa isang dokumento na hindi ko naman po alam ang detalye? First, I am saddened by the zero budget given to PhilHealth. As chairman of the Committee on Health, advocacy ko po ang health. Dapat po ang pondo ng PhilHealth ay para sa health. Kaya nga po, PhilHealth. Lessons learned, dapat tayo sa pandemya. We should invest more in health. Katumbas po yan ang buhay ng bawat Pilipino. Kaya dapat bigyan po natin ng priority ang health. While we acknowledge that PhilHealth has still billions in reserve funds. Sabi nila 500 billion as discovered and discussed in 5 hearings conducted by the Committee on Health. Subsidy from the national government may still be needed to implement necessary reforms and improvements in its benefit packages. Huwag naman zero budget. Sa huli, ang mga mahihirap na pasyente na naman ang kawawa dyan. We kept on urging PhilHealth to expand its benefit packages, especially for top 10 mortality diseases, increase case rates, scrap its restrictive policies like the 24-hour confinement policy, cover additional services like dental. Tinupad na nila yung dental recently, optometric services and assistive device. Paano po magbe-benefit ang mga pasyente kung zero ang budget ng PhilHealth? Totoo. I also want to highlight that Republic Act 11223 or the Universal Healthcare UHC law also mandates that the amount necessary to implement the provisions of the UHC shall be included in the GAA. Ito po yung nakolekta noong 2023. Dapat po nakalaan po ito para sa 2025 and shall be appropriated under the DOH and the national government subsidy to PhilHealth. May pinanggalingan na po yan tulad ng syntax collections na dapat ay para sa implementation po ng UHC. Nasa batas po yan. May earmarking po yan under Republic Act 11346 at Republic Act 11467 or the syntax law. There is also a provision in the UHC Act that premium subsidy for indirect contributors shall be included annually in the General Appropriations Act. Bigyan sana natin ng maayos at sapat na budget ang PhilHealth at hikayatin ang PhilHealth na i-maximize ang paggamit ng kanilang pondo para sa kanilang mga health-related programs and services. At dapat sana kung ano ang budget na nawala sa PhilHealth, dapat sana ay mapunta sana sa health. Ang budget ng health dapat para sa health. Hindi ko alam kung saan napunta ang 74 billion na dapat sana para sa PhilHealth at para sa health. Kung may tinanggal na budget sa PhilHealth dahil kulang ang benepisyo na binibigay nito, dapat sa health programs din po ilagay ito. Dapat hindi po sa iba. I also want to highlight the decrease in the budget of the AFP modernization program from the 50 billion approved in the Senate. Tinaasan natin dito sa Senado from the 40 billion approved in the House, naging 35 billion na lang po. As I manifested during the plenary deliberations, importante po ang modernization ng AFP para mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng bansa. Anyway, kahit may reservation po ako. So yan, narinig nyo ha. Dapat ang pondo ng PhilHealth, ibigay sa PhilHealth. Huwag nyo ilagay kung saan-saan man na hahanap. Pondo yan para doon, nakabudget na nga yan Ilalagay nyo kung saan-saan. Saan? Baka merong pagpuntahan kung saan-saan. Ang sabi ni Jocelyn dito. Oo, gusto nyo, ibalik pa natin doon sa slide kung saan si Senador Coco Pimentel ay talagang, sige, bigay na natin kay Senador Coco Pimentel. Pasok. I'm reminded of the saying that health is wealth. But I don't think, Mr. President, that we can use funds meant for health so that we will justify that we will generate wealth for the nation. Mr. President, the budget of the DOH has increased from last year. So it may not have been an item, for example, in particular for PhilHealth. Pero, hirap no?
Hirap mag-isip. Meron naman pong increase na nangyari dito sa DOH from 241,602 in 2024, yung BICAM natin nasa 247,923. So we are, of course, health is wealth. That's very important. But also, health, the financial situation of our country, the economy, and wealth-generating initiatives are important so that we can support. Ma'am, sorry ha. Baka mamaya nagkakamali kayo ng sinasabi. Importante may pondo. Ano nangyari? Sana punta yung mga pondo-pondo. Diba sabi nga, pagpapatuloy yung nasimula ng dating Pangulong Duterte. Ano na ngayon nangyari? Ma'am, tsaka yung sinasabi nyo, kung mahirap lang kayo, mararamdaman nyo sana kung ano yung mga hinanaing ng mga taong bayan. Lalong-lalo na pag nagsasuffer sila ng mga karamdaman at hindi nila kayang suportahan ng pambayad. Okay sana kung merong kagaya ng ibang bansa na sinasagol lahat ng gobyerno ang gastusin. Wala tayong pag-uusapan dyan. Pero ito kahit kakarampot sana ibigay nyo. Di ba? Hindi na nga nakukuha ng tama ng mga nagbabayad ng PhilHealth yung kanilang binabayad na premium. Ganito pa ang mangyayari. At doon naman sa sinasabing merong savings na 600 billion, gamitin nyo ng tama. Ibigay nyo sa taong bayan. Huwag nyong pagkakitaan di umano. Huwag nyong gawing negosyo. Mahirap yan. Tuloy pa natin to. Gusto, wag na. Tuloy pa natin kung ano pa yung pag-uusap. Sige, tuloy natin ng konti. Support social protection initiatives such as the health sector. Sige, mag-digress po tayo muna sa health sector. Pero napansin ko po na ang ating final amount sa Department of Health is 247.9 billion pesos sa BICAM report. Mas mababa by 25.7 billion pesos from the GAB to 273.7 billion pesos. So, binawasan pa rin natin ang DOH. And then, ang ating pampalubag-loob lang ay yung level, nung binawasan na, yung ending amount is still higher than the 2024 GAA amount? Yes, Mr. President. But why did we reduce it, Mr. President, by 25.7 billion pesos, which is a very significant amount also, Mr. President? Well, Mr. President, there are certain... Ang hirap magsalita. Lalo na pag kontrolado ka, di umano Kaya nga sabi ko nga yung mga kasama, kilalanin nyo maigi kung sino-sino yung mga politikong trapo. Diba? Ang sabi sa dulo, bahala na kayo. Tapos na ang termino ko. Sabi doon ni Marilyn, salamat Marilyn sa pag-comment Ayan na, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, huwag ka na pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan Hanggang sa muli, bye-bye!